Unahin na po natin 'tong sinabi ni Lacson. Yung kay Senator Amy na lang 'no, kasi lumala na, eh. Yung po dun sa statement ni Sandro Marcos, minasama ni Amy Marcos 'no. Hindi natin nabasa yung bandang ilalim, eh. Yung bandang ilalim pala nun, kino-question kasi ni Sandro Marcos yung tunay ka bang kapatid, parang gano'n 'no. Tunay bang kapatid? So, lahat po binigyan po yan ng, matinding, inintriga po o talaga naman hindi ka naman maglalagay na gano'n, eh, 'no. Ah, Hindi ka naman maglalagay ng gano'ng, statement kung wala kang ipinahihiwatig. Eh, matunog si Amy Marcos, eh. So, ang sinasabi ni Amy Marcos, kung ako hindi ko 'yun, eh, kaya lang siyempre tiwala naman si Amy, 'di ba? Tiwala naman siya na anak talaga siya ni Ferdinand, eh. Ang point ni Amy, sige, total pinalalabas ni Sandro na hindi siya kadugo, mag-paternity test siya. Lalaban siya, sabay-sabay kayo, paternity test kay Amy, tapos kayo naman hair follicle test. O hindi na kumikibo yung pamilya. Yung pinagbibintangang pamilyang adik, wala ng reaksyon, 'no? Hindi sapat na tama po 'yun. Nakakahiya na talaga. Yung ginawa ni Amy nakakahiya na. Pero alam ko kung bakit ginawa ni Amy 'yun, eh. Gusto niyang iligtas yung pamilya niya, eh. Gusto niyang meron pa ring maiwan na Marcos na magsasalba sa pamilya niya just in case na maulit yung 1986. Naranasan niya yung 1986, eh. Si BBM mukhang hindi niya ininday yung 1986, wala siyang pakialam. O yan yung epekto nung sinasabi ni Amy Marcos na talagang siya ay nagdodroga. Oh. Kaya nasa sa kanila yan, eh. Eto po hindi po tapos tignan niyo naman kasi yung mga tagapagtanggol din ni BBM, talagang si Anticler, saka 'to si Gadon, talagang ano, eh, 'no, palaban talaga, eh, na isinusumpa, eh. Ang mali yung pag-question nila kay Amy Marcos, eh. Yung pinahihiwatig kasi ni Anticler, kaya binabanatan ni Amy Marcos yung kapatid dahil gusto niyang isalba yung mga katropa niya na, iimbestigahan, yung mga katropa niyang senador. Anong logic nun? Kung may isasalba si Amy Marcos, yung kapatid niya at napakatagal po. Lahat po ng statement ni Amy Marcos, ngayon lang niya binanatan si BBM ng direkta, 'di ba? Alam niyo yung alam niyo po yung, ah, ginagawa ni Amy ng napakatagal? Sinasalag niya yung Sinasalag niya yung pagkukulang ng kapatid niya sa pagsasabi na, pagtuturo kay Martin na bilang pinakamasamang tao. Pagtuturo sa kanyang, hipag na si Araneta Marcos at saka yung pagsasabi na yung mga bumubulong kay, BBM, yan yung may kasalanan. Mahirap pong paniwalaan na ikaw ang presidente tapos nadidiktahan ka lang, eh, at ipapatanggap mo sa tao. Yan yung ginagawa ni Lacson ngayon, eh. Yung ginagawa ni Amy ng napakatagal ng panahon, 3 years mahigit, yan yung ginagawa ni Ping Lacson ngayon. Sinasabi niya meron nangyayaring anomalya, tama si Saldico, merong insertion na 100 billion pero hindi nakinabang si Marcos. Talaga? Talaga hindi nakinabang? Paano mo nalaman na hindi nakinabang? Araw-araw kang kasama?
Tapusin muna natin 'to kay Amy bago tayo tumalon dito kay Ping Lacson. Unbelievable, napapahiya lang si Sandro Marcos, eh, 'no? Simple lang naman. Kaya nga trap 'yan, eh. Yan yung trap sa pamilya ni BBM, 'no? Pagka hinahamon kayo na mag-drug test, ayaw ninyo, pero deny kayo ng deny, hindi na po pupuwede. Inannounce sa milyong tao. Milyon tao po yung nakarinig na o daang milyon na po. Halos buong lahat ng Pilipino narinig na yung akusasyon ni Amy Marcos, direkta o indirekta narinig ng presidente natin ay adik. 'Di ba? Kaya ang pinakamabuting paraan kaysa sagutin mo ng mga logic, hindi nyo pwedeng i-logic lang yan. Yung sinasabi ni Auntie Claire na nabalitaan niya raw na nagbigay daw ng isang kidney niya si Marcos sa tatay niya. Kaya imposible daw na maging addict si Marcos. Anong koneksyon? Anong koneksyon? Eh di ba maraming ang addict na nagbebenta ng kidney? Addict pa rin sila. Hindi ko maintindihan kung ano po yung connect nun, eh. Kinakailangan daw pagka ganun, hindi raw po pwede maging addict yung nagbenta ng kidney. Di po ba maraming addict na nagbenta ng kidney? Hindi ko rin alam, ha. Pasensya na kayo, ha. Hindi ko pa naranasan yung pagbebenta ng kidney. Hindi ba ang daming ano, ang dami nilang pasakalye. Sasabihin yung PDEA ni Marcos, sinabi na hindi siya. PDEA ni Marcos yan, eh. Isa pa, kampo ni Marcos naglabas noong 2021. Kampo ni Marcos, eh. Kasama niya ron si Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez nga ngayon nananawagan ng hair follicle test, eh. Alam naman natin na gusto pa ring maisalba ni Amy yung kanyang kapatid, pero hindi na, eh. Hindi na po masasalba yan, eh. Ang makakasalba lang po kay BBM kasi matatapos yung termino niya, pinahaba lang, eh, 'di ba? Hindi man siya mag-resign kasi ang resignation kay BBM yan, eh. Hindi man mapilit mag-resign, kahit milyon-milyon na po yung taong nagpoprotesta, ayaw niya mang mag-resign. Pagkatapos po ng termino ni BBM, imposible po na wala siyang magiging kaso. Siguradong-sigurado tayo diyan, ang dami pong tumitestigo sa kanya, eh. Sa tingin niyo ba hindi mag-a-apply si Saldico balang araw na state witness para ituro si BBM? Ngayon nga hindi pa state witness, tinuturo na siya, eh. Kaya ano lang po 'yan, it's a matter of time lang, 'no? Hindi 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 na nila ma-extend diyan yung termino nila kasi maski yung yung mauulit yung ginawa ng tatay niya na magde-declare ng martial law tapos babaguhin yung konstitusyon para unli takbo, hindi po obra 'yan. Okay. Eh, ang duda nasa kanila na 'yan, eh. Ang duda po sa inyo, hindi po pwedeng sabihin na i-prove nyo nga na hindi adik. Napakarami na pong instance. Yung sinasabi ni Amy, tignan nyo pag mga nag-i-speech si BBM, halo-halo. 'Di ba ang dami ng mga naka-record na speeches niya na sali-saliwa ng mga pinagsasabi.